Ito ang soda tab mula sa aming unang date. Kasama si Tian-chan. Pinakiusapan ko si Aunt Catherine na gawin itong sing-sing. Ito ang unang beses na ginagamit ko ang perang kinita ko para maghanda ng regalo. Chen-chan, tiyak na magugustuhan niya ito. Young Master. Hindi ba ngayon ang huling araw? Hindi mo na kailangang pumunta. Kailangan ko. Sabi ko 2 buwan, 2 buwan. Hindi bababa ng 1 araw. Malinaw na galing siya sa isang mayamang pamilya, pero nagpipilit magtrabaho sa sarili niyang hotel. Bilang isang waiter, ang buhay ng mayayamang tao ay tunay na kakaiba. Yifan. Ito ang sa High City na number 1 na rango, Bo Shen Restaurant. Ito ay isang restaurant na para lamang sa miyembro, hindi makakapasok ang mga ordinaryong tao. Tio Zai. Narinig kong sinabi ni Dad. Ang net worth ng mga miyembro dito ay nagsisimula sa mahigit 10 milyon. Haha, syempre, Dad, kaarawan ng kapatid ko at binok mo siya ng ganitong kagandang restaurant. Hindi mo ako binobok ng ganito sa kaarawan ko. Sobrang unfair. Hoy, dahil ito sa impluensya ni Yifan. Kung hindi ako mag-abalang. Kaya dahil kay Yifan ang lahat. Yifan, nakikinabang ako sa'yo. Xiao Shuan. Kaarawan ni Tian ngayon. Basta masaya siya. Kung gayon, Yifan, pumasok na tayo. Tara na. Madam, ipakilala ko kayo. Ito ang pinakamagandang alak. Makalan 1,926. Hindi ba't nobyo yan ni Tian? Bakit siya nagtatrabaho doon? Nobyo ni Tian? Imposible. Hindi papatol kapatid ko sa waiter. Bilang nobyo? Totoo ang sinabi ni Yifan. Maligayang pagdating, mahal na panauhip. Tawagin siya, papuntahin siya at pagsilbihan tayo. Ikaw. Binibining boss, may mga kaaway ka ba? May grupo ng mga tao sa direksyon na iyon. Espesyal silang humiling ng serbisyo, mukhang hindi sila mapagkakatiwalaan. Paano kung ako na ang bahala umayaw sa kanila? Huwag kang mag-alala, titignan ko mamaya ito. Narito na tayo, Botsen Restaurant. Ang pinakamarangal at prestihiyoso, pribadong kainan ng Romane. Pasok na tayo. Paumanhin ho, Ginoo. Para lang po ito sa mga SVIP. Hindi po kayo maaaring pumasok. Ganoon ba? Mga VIP kami dito, bakit hindi kami makapasok? Taos puso pong paumanhin. Alinsunod po sa patakaran. Alam mo ba kung sino ako? Ipatawag mo ang manager ninyo, Tito Zai. Baka dapat na tayong umurong. Eksklusibo ito sa mga SVIP. Walang ganoon. Habang ayaw nila ako papasukin, lalo kung gustong pumasok. Ano ang nangyayari dito? Manager Zhang, ang mga SAC na bisita, nagnanais pumasok sa Romaine. Panooring mabuti. Buksan mo ang pintong ito, kailangan naming pumasok. Magandang araw ho, Ginoo. Ang inyong SAC na katayuan, ang aming roommate ay nangangailangan ng SVIP clearance. Ikaw. Chen. Lu Chen. Bingi ka ba? Dalhin mo kami sa Romane room ngayon. Mauna na kayo. Ganyan ang dapat. Naku, tunay na premium suite. Napakarangyang dekorasyon. Tito Zai, di ko alam na may ganito kang impluensya para makapasok tayo sa Romane room para sa hapunan. Yifan, simula ngayon, marami kang makikitang dahilan para hanggan ng aking ama. Ang ibang tao, may makapal na mukha. Ang ibang tao, ang kapal ng mukha mo. Pumapasok dito't umangkin ng pabor. Lu Chen, anong ginagawa mo dito? Dito ako nagtatrabaho. Tatay, Xiao Shuan. Ito ang nobyo kong si Lu Chen, kaklase ko rin sa kolehiyo. Lu Chen, ito ang tatay ko. At yun ang kapatid kong lalaki. Kumusta po, Tito? Hoy, bunso. Tian, may nanliligaw ka na pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tay, gusto ko sanang maghintay bago siya ipakilala sa part-time lang dito si Lu Chen. Magaling siyang estudyante, laging may scholarship, at saka Pera sa scholarship, magkano lang ba yan? Kasya ba sa isa kong damit? PFFT. Yang suot mong yan, lumang koleksyon ng gira yan. 30,000 hanggang 50,000 ang presyo. 20,000 lang ang scholarship ko. Di sasapat sa mamahalin mong damit. Sino ang mag-aakala? Isang hampas lupang estudyante, marunong pa sa mamahaling gamit. Niloloko mo ba ang ate ko para pagastusin siya? Xiao Shuan. Tigilan mo ang kakabulok, hindi gagawin ni Lu Chen yan. Walang kagandahang asal. Lu Chen, tulungan kita. Zai Tian, maupo na kayo.
Ang prinsesa kong anak, nagtatrabaho bilang waitress. Hindi ko matatanggap to. Okay lang, trabaho ko ito. Lu Chen, halika na, sabay tayong kumain. Hoy, ito ang pinakamagandang restaurant sa... Ang katulad niya, walang karapatang kumain dito. Waiter lang naman siya. Xiao Shuan, si Lu Chen ang nobyo ko. Pwede bang pakisamahan mo siya? Lu Chen, bata pa kasi ang kapatid ko, huwag mong damdamin. Tara na, umupo tayo. Chen. Ito, regalo ko sa iyong karawan. Buksan mo at tingnan. Ay, ito yung tansan sa unang date natin. Ginawa mong singsing. Ang ganda. Ate, walang marka ng brand. Pekeng alahas lang yan. Panlilin lang sa tulad mo. Hindi to bake. Pinasadya ko, sa profesional na gumawa. Isang waiter na tulad mo, makakapagpasadya ng alahas? Maisip ni Lu Chen yun. Gusto ko to. Tama na ang away. Kung kakain kayo, kumain na lang kayo. Wala pa tayong wine. Heto, pumili ka. Siya ang pipili ng wine. Anong alam niya sa wine? Nakalimutan ko. Siguro first time mo. Sa ganitong mamahaling restaurant. Yung menu dito, mga banyagang salita, di mo mababasa. At yung presyo ng wine, napakamahal. Huwag kang matakot. Tagapaglingkod, ipadala ang pinakamahal ninyong alak. Pambihira kong inumin. Yamazaki 55. Opo, sir. Naku, hindi ka pa nga nakakatapos. Nagsisilbi ka bilang tagapaglingkod? Nagtatrabaho ka para sa kolehiyo? Nagigipit ang pamilya mo? Hindi po, maayos po kami, sir. Ngunit ngayong ako'y adulto na, kaya ko nang suportahan ang sarili ko. Ayaw umasa sa pera ng pamilya. Hinahangaan ko ang iyong pagsasarili. Hindi ko layuning pahinain ang loob nyo. Subalit, ang isang puno ay hindi gubat kung walang tamang suporta ng pamilya na aalalay sa'yo. Halos imposible ang tagumpay. Tungkol naman sa akin. Nakapagplano na ako ng landas ni Tian pagkatapos niyang grumedwesto. Kapag nakatapos na siya, pamumunuan niya ang negosyo ng pamilya. Tay, taon pa bago ako grumedwesto. HMF. Binata, ilan kayo sa pamilya? Ano ang trabaho nila? May maliit kaming pamilyang negosyo. Nandoon ang lolo ko, at 3 nakakatandang kapatid na baba. 3 babae, mas maraming babae kaysa lalaki, ha? Kaya pala naging tagapaglingkod ka. Maliit na pamilyang negosyo, hindi yung mayaman dyan. Wala masyadong mana na paghahatian. Oh, paumanhin. Sandali kong nakalimutan. Sa kalagayan ng pamilya mo. Ang aking 3 kapatid na babae, nagmamalasakit sila sa akin. Huwag kayong mag-akala ng basta. Tungkol sa aming mga pamilyang usapin. Kumain ka na lang muna. Bakit palagi mo kinukot siya si Lu Chen? Ayos lang ako. Chen. Hoy, Anong ginagawa mo, Kito? Ayos ka lang ba? Lu Chen, ano ba ang problema mo? ikaw ang nanguna. Ngayon nagpapanggap kang biktima. Tama na, dadalhin ako ng pamilya Lo, sa hapunan mamayang gabi. Ang dalagang Lo, mahalagang respeto ang asal. Nasa Syra ang suot kong damit, paano na ako makakasama? Kito, huwag kang magalit, hindi ko sinasadya. Si Lu Chen ang may kasalanan nito. Hoy, ano ba ang tama sa'yo? Ayan na siguro yun. Tatay, tingnan mo ang kay Lu Chen. Natalino at kasanayan. Ang galing. Pupunta muna ako sa CR. Kito, samahan na kita. Naiwan ang phone ko sa CR. Kunin mo para sa akin. CJ, Nakalimutan mo ang phone. Aalis ka na ba? Tio, paumanhin, hindi namin matagpuan ang telepono mo. Ang katulad kong tao, ay maraming paraan. Sa paglutas ng mga problema, ang pangharabas mong pamamaraan, ay hindi kailangan, sa sibilisadong lipunan. Harapin mo ang katotohanan, probinsyano, ikaw at ako, ay nabubuhay sa ganap na magkaibang mundo.
Unawain mong mabuti. Ang pagpili ng asawa ay nangangailangan ng maingat na paghusga. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagsisikapan para sa kinabukasan mo. Hindi ko na uulitin. Alis na tayo. Ang mga walang pinag-aralan lang ang nangangailangan ng entablado. Ang tunay na edukadong tao ay hindi na maninira ng kapwa. Tio, salamat sa pagtanggap sa amin. Babalik ako sa ibang pagkakataon. Ingat kayo sa biyahe. O pala, Ixi, ang pinakamahusay na alak ng Bozen ay hindi Yamazaki 55, kundi Makalan 1926. Lucien, patawad. Matigil na babae, sakay na sa kotse. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon si Papa at Kuya. Hindi naman sila ganoon Ayos lang, Chen. Basta't nariyan ka, kahit anong pagsubok ay kakayanin ko. Lucien, pangako ko na palagi ako sasamahan ka. Tay, grabe si ate, na talagang nahumaling sa kanya, nang iling pa sa'yo. Ano ang dapat nating gawin? Manatiling kalma. Ang oras ko rin ay mahalaga. Diretso na tayo sa mainam na usapan. Ikaw at ang anak ko, hindi kayo bagay. Umalis ka na kay Tian. Huwag mo na siyang gambling. Tito, pinapunta mo ako rito sa kapehan para sabihin to. Alam ba ito ni Chen? Walang saysay ang opinyon niya. Bata pa siya. Hindi niya nauunawaan. Bilang panganay na anak ng Angkang Zai, may tungkulin siya. Ang angka naming Zai sa High City ay tunay na makapangyarihan. Ang katulad mong, hindi karapat-dapat kay Tian kahit manugang ayaw kita. Payo ko, bitawan mo na siya ng maaga. Nabanggit ng ate ko. Ang Angkang Si sa High City. Sila'y makintab sa labas, pero bulok sa loob. Hindi sila may tuturing na tunay na mayamang angkan. At ako, naipangako ko na kay Tian. Sa isang mayamang angkan, ang panganay na Sheng, si Sheng Yifan. Sa angkan, edukasyon, at itsura, wala kang paghahambing. Heto ang $1 milyon. Binata, huwag kang magpaloko. Kunin mo itong pera, at agad. Iwan mo si Tian. Kung hindi, sisiraan kita, at gagawin ko. Di ka makakagalaw sa High City. Kulang. HMPH. Sige. Dagdagan ko pa ng $2 milyon, 3 milyon lahat. Sapat na ba yan? Binata, huwag kang seti. Partikular ka bang mahilig magpakalat ng pera? Dapat mong pasalamatan na may nagbabayad para sa'yo. Sa isip mo ba, ang kaligayahan ng anak mo ay 30 milyon lang, ngunit para sa akin, ang kanyang ligaya ay higit pa sa anumang kayamanan. Pasensya na, hindi ko iwan si Chen. Ang pag-ibig, ang puppy love nyo ay walang halaga. Magkaiba tayo ng mundo. Ang angkan nyo ay hindi pantay sa amin. Alam mo ba, ang tungkol sa pamilya? Sa palagay ko ay hindi kailangan ito. Hindi sinabi ni Tian sa'yo, malapit na siyang mag-aral sa ibang bansa. Kung talagang mahal ka niya, may iwan ka. Niya ba ng ganun? Chen, totoo bang aalis ka para mag-aral sa abroad? Nalaman mo na pala. Bakit hindi mo sinabi? Sasabihin ko sana, noong una pa lang, pero natakot akong patutol ka. Alam mo namang sa biomedicine field, kailangang mag-abroad para magtagumpay. Alam mong, pangarap kong matulungan ng mas marami na makakuha ng abot kaya at epektibong gamot. Susuportahan kita palagi. Pero, hindi mo dapat itinago. Patawad, huwag kang magalit, ha? Noon, kinakabahan ako na baka tinitignan ako ng mababa ni Lolo at mga kapatid. Buti na lang determinado ako. Kapag nagtagumpay na, papakasalan kita. Lucien, nanunumpa ako. Pag-alis ko, pag-aaral lang ang iisipin. Kapag nakapagtapos na, magpapakasal tayo. Wala akong ibang papakasalan. Lanan, maghihintay ako. Tian. Mag-aral kang mabuti sa abroad. Pagtuunan mo ang pag-aaral. Pagkatapos mong magtapos, maghahanap ako ng karapat-dapat na mapapangasawa para magmana ng negosyo. Huli na. Sakay ka na. Chen. Ang kapal ng mukha nitong lalaking to. Palakang nangangarap maging gansa. Tian. Zai Tian. Sumakay ka na. Lucien, maghintay ka ng tapat. Umalis na siya.
5 taon sa abroad. Wala kang pag-asa. Bitawan mo na siya. Maghihintay ako hanggang sa bumalik siya. Bakit hindi mo? Tingnan ang sarili mo. HMPH. Isang waiter lang. Gustong umangat sa buhay katawa-tawa. Panaginip lang yan. Luke Sing. Third sister. Ang sakto naman. Hoy, Lushing. Lushing. Chen. Nasa kolehiyo ka na ngayon. May plano ka ba sa hinaharap? Kailangan mo ba si Lolo at mga kapatid mong tumulong? Lolo, hindi na po kailangan. Nagtatag ako ng kumpanya, sa Biopharmaceuticals. Huwag kayong mag-alala sa akin. Kaya ko po itong hawakan. Yan ang apo ko. Nagtatag ng sariling kumpanya. Mapaghangad na bata. Inihahanda ko ang daan para kay Tiantia. Pagbalik niya, sa kanya ang kumpanya. Lolo, may klase pa po ako sa gabi. Kailangan ko nang umalis. Lolo, paalam ate. Ipapakuha kita ng sasakyan. Yung lalaking yun. May girlfriend si Lucien. Kaya pala, siya ay nagkakalayo. May girlfriend na nga ba siya? Sino siya? Bakit hindi ko alam? Huminahon ka, bata pa lang siya, hindi seryoso yan. Saka, hindi yan magtatagal. Alam mo ba kung bakit siya pumunta ng airport? Sinundo niya ang girlfriend papuntang abroad. Ano? Akala ko, sinundo niya ako. Alam mo ba, sino pa ang sumama sa girlfriend niya? Sino? Ang tagapagmana ng Sheng family, si Sheng Yifan. Pamilya ng girlfriend niya ay nasa medical trade. Hawak ng mga Sheng ang mahahalagang teknolohiya. Magkaugnay ang interes nila. Malalim ang koneksyon. Yung babae, nagloloko siya, doble kara siya. Ang lakas ng loob niya, laruin ang kapatid ko, haharapin ko siya. Teka, Kailangan matuto si Chen. Ang ilang aral. Kailangang maranasan. Ganyan tayo lumalago. Salamat sa inyong lahat. Tiantian, anong ginagawa mo? Nag-intern ako sa isang kumpanya. Mababait silang lahat sa akin. HMM. Tiantian, miss na miss kita. Namimiss mo ba ako? Kailangan ko nang tumawag ang advisor ko. Yifan. Presidente Lu. 5 taon na ang nakalipas nang hindi sinasabi kay Tiantian. Itinatag ko ang Tiantian Pharmaceuticals. Naging siya, punong mananaliksik sa German Biolab sa pundasyong si Lolo at mga ate ay tatanggap sa kanya. Ngayong gabi, masasaksihan ng pamilya ko ang ating mga panata. Tiantian, ngayong gabi, ibubunyag ko. Anong ginagawa mo rito? Malinaw namang tinatanggap namin si Tiantian. Ito ay mataas na lipunan. Hindi lugal ng mga probinsya nung hindi sanay. Malaman mo ang iyong kalagayan. Makalipas ang 5 taon, naghahawak ka pa rin? Ang tiyan-tiyan ngayon, ay hindi na ang dalagang 5 taon ang nakalipas. Nangangarap ka pa rin na mapapangasawa mo ang angkan ng Zai? Ngunit, dahil nandito ka na, masdan mo ng sarili mong mata ang malaking agwat sa pagitan mo at ng tunay na mga maharlika. Tama ka. Ang agwat sa pagitan natin ay hindi matatanggihan. Lucien, nanunumpa ako. Pagkatapos mag-aral sa abroad, tutok na tutok ako sa pag-aaral. Sa sandaling makapagtapos ako, magpapakasal na tayo. Hindi ako magpapakasal kanino man maliban sa iyo. Magandang hapon, mga kagalang-galang na panauhin. Maligayang pagdating sa aking pag-uwi handaan. Ang tagapagmana ng Xi ay may wagas na kagandahan at talino na pinag-isa. May chismis na nilapitan siya ng Tiantian Pharma para makipagtulungan. Ang Tiantian Group, na sumulpot 5 taon ang nakaraan at bumago sa industriya, ang kanilang mabilis na pag-angat, naging hindi mapag-aalinlangan ng leader sa larangan ng parmasyutika, ang mismong Tiantian Group. Tiantian, lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Ang mga Xi ay aangat mula sa karaniwang pamilya sa mataas na katayuan sa isang gabi. Nakikita mo na ba? Ang agwat mo at ang kapatid ko ay lalong lumalaki. Hindi mo ba inisip kung sino ang nagsimula ng pakikipagtulungang ito? Siyempre, si chairman ng Tiantian mismo. Huwag mong sabihin, naakala mo ikaw? Una,
Ikinararangal kong ibalita ang nakakaganyak na balita. Ang chairman ng Tianchen, ang personal na nagtalaga sa akin bilang kanilang CEO. Higit pa rito, pirmahan nila ang 10 milyong dolyar na pangmatagalang kontrata sa amin. Diyos ko, 10 milyong kontrata. Nakakainggit. Ang mga aksi ay nakakuha ng pabor ng chairman ng Tianchen. Sabi nila ang chairman ay batang henyo na may pambihirang talino. Baka gusto niya kay Miss Xi. Tian, magsisimula na siya bilang executive sa Tianchen bukas. Maligayang bati. Ngayon, para sa pangunahing okasyon, nais kong lahat ay masaksihan ng aking kagalakan. Noong nag-aaral ako sa abroad, may lalaking tapat na naghintay sa loob ng 5 mahabang taon. Patuloy siyang naghintay para sa akin. Sa espesyal na araw na ito, hinihiling kong masaksihan ninyo si Zai Tian na nagpapakasal sa lalaking ito. Naku, balak ko sanang magpakasal. Kay Xi Chen muna, hindi ko inakala na mauuna pa siya sa akin. Sino ang mapalad na lalaki na mapapasali sa angkan ng Xi? Sino ang kanyang pipiliin? Nakakagalak ito. Nasaan sina lolo at mga kapatid? Dapat nilang masaksihan ang mahalagang sandaling ito. Siya ay ang tagapagmana ng Shengxi Group. Mahal ko. Mahal ko. Sheng Yifan. Pagkatapos kong magtapos at umuwi, magpapakasal na tayo. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Tianchen. Ang manugang ng pamilyang Xi ay siyang master ng pamilyang Sheng. Sakto ang pagtutugma. Hindi lang nakakuha ng kontrata ang mga aksi. Nakipag-alyansa pa sa pamilyang Sheng. Lulutang sila sa tagumpay. Tianchen. Tingnan mo, lampas ka na. Ngayon alam mo na ang iyong lugar. Tian, anong problema? Wala. Ang binatang ito ay ang aking nobyo, si Sheng Yifan. Siya ang lalaking kasama ko habang buhay. Sa ilang araw, ikakasal na kami. Xi Chen. Ngayon, iginiit ni Chen na dumalo tayo sa piging. Matigil mo tama sa oras. Lolo, si Chen ay mahal kong kapatid. Paborito mo. Siyempre pupunta ako. Di mo na kailangang paalalahanan. Binisado ko na ang schedule ko. 2 linggo ang nakalipas. Para dito, huwag mag-alala. Ang mga bagay kay Chen ang pinakamahalaga. 5 taon na ang nakalipas, nangako tayo. Sasabay ka sa pag-uwi mula sa abroad at tayo'y magpapakasal. Ano ba nang nangyayari dito? Maaari mo bang ipaliwanag ito? Lu Chen. Sa bagay na ito, nagkamali ako. Pero dapat noon pa man ay alam mo na ang katotohanan. Anong katotohanan? Lu Chen, kailangan bang sabihin ko ng diretsahan ang lahat? Hindi mo ba nakikita ang pagkakaiba natin, ang ating mga pamilya, katayuan sa lipunan, at ang ating kinalalagyan ngayon, ang agwat sa pagitan natin, maliwanag na mula pa sa simula. Paano ka nakapangarap na tayo'y magkakasama? Katawa-tawa itong lahat. Magpapakasal na kami ni Yifan sa malapit na panahon. Huwag kang makialam sa buhay ko. Paano ang ating pangako? Noon pa yun, nagbabago ang mga tao. Ang katulad mo, ay walang maibibigay ang buhay na karapat-dapat sa akin. Tanging si Yifan ang makapagbibigay ng ligaya. Naiintindihan ko na. Paano nakakapangarap si Lu Chen ng ganoong kalokohan? Inakala pa niya kayang pantayan si Ginoong Sheng. Tama. Dapat alam niya ang kanyang lugar. Hindi pipiliin ni Miss Xi ang isang katulad niya kay Sheng. Anong problema? Masakit pala ang iwanan ng iniibig mo? Makinig ka sa akin. Xi Chen. Kaya sa puso mo, pera, kapangyarihan, at katayuan. Mas mahalaga kaysa tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Lu Chen, gaano ka pa ka-inosente? Ako si Zai Tian, ngayon CEO ng Zai Corporation, at nakakuha pa ako ng imbitasyon mula sa Tianchen Pharmaceuticals, kasabay ng milyon-milyong order na nakabinbit. Nandito ka lang ngayon sa tabi ko. Dahil sa pera ko, hindi ba? Ngunit si Yifan, ang tagapagmana ng Sheng Group, ang katulad niyang lalak, ang karapat-dapat maging kapartner ko. Sinabi mo bang, hindi ako karapat-dapat sa'yo? Oo, exact. Hindi mo kaya abutin ang antas niya. Ako lamang, ang perpektong kapareha.
Lu Chen, kung tunay kang nagmamahal, maiintindihan mo sana ako at susuportahan mo ako ang paggawa ng eksena, walang pakinabang sa lahat. Bago pa humantong, sapun, hindi na maibabalik. Lumabas ka na. Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Ikaw at si Tian ay magkaiba ng mundo. Hindi talaga kayo para sa isa't isa. Imposible. Isang hamak na waiter. Nagsisikap umangat sa lipunan para makapasok sa alta sosyedad. Umalis ka na. Huwag mong gambling ng kapatid ko. Naiintindihan mo? Kung mananatili ka para sa kasal na champagne, malugod ka naming tatanggapin. Ngunit kung patuloy ka, magiging problema. Hindi ako magpapatalo. Si Chen. Alam mo ba ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo? Narinig ko. 5 taon mong ginugol sa pagtatayo ng kumpanya. Nahihiwagaan ako. Ngunit sa kasamaang palad, ang maliit na negosyong ito ay walang halaga sa akin. Kaya, ito ba ang plano mo para makapasok sa pamilya namin? Ang mga dokumentong ng stock transfer na ito ay katawa-tawa. Tama ka. Ito nga ay isang kalokohan. Si Chen, bulag ako sa nakalipas na mga taon. Ang pamilya nyo, hindi makakakuha ng mga shares na to. Shen Xi. Pagsisisihan mo to, ang mga ginawa mo ngayon. Sino ba talaga si Lu Chen? Anong lakas ng loob niyang mangusap sa binibini ng angkan ng Xi? Sino ba nang nakakaalap? Tingnan mo ang suot niya. Mukhang hindi naman siya, anak mayaman. Pero sa totoo lang, ang bilis naman ni binibining Xi na magbago ng isip. Tara na, ipagpatuloy natin ang handaan. Ito ang welcome party ni Chen. Magsaya na tayo, lahat ng maayos. Tama nga. Huwag nating hayaan siyang sirain ng selebrasyon. Eksakto. Lu Chen. Uminom ka muna bago umalis. Aray, ang binti ko, ang sakit. Sinaktan mo ang anak ko. Makinig kang mabuti, hindi ito patatawarin ng angkan ng Sheng. Lu Chen, kahit galit ka sa akin, huwag mong idamay si Ifan. Hindi ko naman siya hinawakan. Anong karapatan mong akusahan ako? Tama na. Ano man ang relasyon nyo, ayokong malaman. Pero ngayon, nasangkot ang anak ko. Ayusin mo agad ang problemang ito. Lu Chen, umalis ka na kung ayaw mong magsisi. Pinagbintangan mo ako. Ngayon gusto mo pa akong paalisin. Hanggang saan ang kakapal ng mukha mo? Kung may mangyari man sa bayaw ko ngayon, papagapangin kita palabas dito. Sinaktan mo ako? Tama na, Lu Chen, hindi ito laruan mo. Isa pa, lahat ng ito ay kasalanan mo. Kasalanan ko. Unang beses ito ni Chen na manlibre sa amin. Eksakto. Tara't magsaya sa handaan. Susunod kami sa... Mabuti. Isa ka lang maruming daga na gustong bugbugin ng lahat. Paano ka nakakapalagay ng loob na manatili dito? Kayong, lahat kayo, pagsisihan niyo ang gabing ito, mga ginawa ninyo, magbabayad kayo. Mga social climber na tulad mo, mga naghahabol ng katayuan, dapat turuan ng leksyon. Lumabas ka na ngayon din. Labas? Lumabas? Tigil. Pumayo ka sa harap. Aking Diyosa na si Lu Xing. Hindi ba ikaw ang pangalawang anak na Lu? Si Professor Lu Yu na researcher. Hindi ba yan ang Lu Corporation? Nakasalukuyang chairwoman, ang panganay na si Lu Zui. Siya ang pinakamayaman sa High City. Lu Hongsheng. Sino ang may lakas ng loob manaktol sa kapatid? Sino ang mag-aabang sa akin? Bakit? Ang mga Luo ay biglang nandito nang walang imbitasyon. Sino ang nag-aangkin ng relasyon sa kanya? Sino ang nangahas na saktan ka ng ganito? 8. Pasensya na at huli na kaming dumati. Hinayaan pa nilang apihin ka. Sino ang nambuli sa'yo? Kami na ang bahala sa kanila. Sino siya?
Espesyal na trato ni Luxing sa kanya. Dagdag pa, ang pabor ng panganay at pangalawang babae sa kanya. Tama. Ano ang relasyon niya sa kanila? Sabi ng pinakamayamang lalaki, huwag galawin ang apo niya. Baka naman siya ang apo ng bilyonaryo. Si Lucien ba talaga? Hindi pwede. Kung siya ang tagapagmana, bakit siya magtatrabaho bilang waiter para sa tuition? Tama ka. Baka may connection lang sa mga Lu. Chen, sila ba ang nanakit sa'yo? Sasawayin ko sila. Isama mo ako. Ang makialam sa apo ko ay katumbas ng matinding kabayaran. Lolo, wag na. Kahit lahat ng ginawa nila, pinoprotektahan mo pa rin. May plano ako. Pero, Alam kong mabuti ang intensyon mo pero ako mismo ang hahatak sa kanila sa impyerno. Pagsisihan nila ang bawat. Iyan ang apo ko. Ang galing at responsable mo. Sinusuportahan ka ni Lolo. Salamat po, Lolo. Xiao Chen, gawin mo ang gusto mo. Nandito lagi ang mga kapatid mo. Hindi basta-basta malalapi ang pamilyang Lu. Bunso, gawin mo ang nararapat. Nakasuporta ang pamilya natin. Lahat ng nanakit sa'yo, walang makatatakas. Alis na tayo. Ginoong Lu, bakit kayo nandito? Palayasin ang lahat. Simula ngayon, mga hotel ng Lu Group ay hindi na maglilingkod sa mga pamilyang Zai at Sheng. Opo. Alam kong hindi siya apo ng pinakamayaman. Umalis siyang nakayuko sa kahihiyan. Eksakto. Pero, ano ang koneksyon niya sa mga Lu? Ano bang nangyayari? Mukhang nagkakilala lang. Isa lang siyang naghahanap ng atensyon na palaboy. Dapat matagal na siyang umalis. Buti na lang at hindi nagpumilit si Lucien. Kumusta ka na? Okay lang ako. Walang malalang nangyari. Paumanhin po. Sarado na ang hotel. Lumabas na kayo. Sarado? Bakit? Oo, bayad na. Kami, hindi nyo kami pwedeng paalisin. Mababalik sa inyo ang pera at multa sa mga account nyo. Ilabas sila rito. Sino ka ba? Magpapalayas ka sa amin? Maghintay ka lang. Ganito ba ang... Ano nang ginagawa mo sa kwarto ko? Nag-aalala kami na mabyuli ka, kaya simula ngayon, sasamahan ka namin sa trabaho, kasi hindi kami naging palaging nasa tabi mo, kaya ka naapi. Hindi kita sinisisi. Sarili kong kumpanya to. Ako ang masusunod dito. Walang mag-aapi sa akin. Makinig ka sa mga kapatid mo. Bilang CEO ng Chen Pharmaceuticals. Kung malaman ng mga empleyado, na 3 ang kapatid kong baba na palaging kasama, mukha akong batang ina. Mailabel kayong mga adik sa kapatid na lalaki. Nakakahiya. Pwede naman magpalitan sa pagsama sa'yo. Mga mahal kong ate, tigilan nyo na ang kalokohan. Tres, lalo na ikaw, kilalang artista ka sa buong mundo. Kung magpapakita ka sa opisina, paano makakatrabaho ang mga tauhan natin? May kompromiso tayo. Pwedeng si Ate Dos ang sumama sa'yo ngayon. Hindi, Dos, tigilan mo na rin to. May mahalagang kontrata akong pipirmahan. Kailangan ko nang umalis. Magandang umaga, President Lu. Dumating na ang delegasyon ng Wang Group. Sasama ka ba sa akin sa itaas? Mauna ka na. Pag-usapan ng mga termino kay President Wang, may mga dapat asikasuhin sa service center. Naunawaan ko. Pero, matagal ka nang hindi bumisita sa kumpanya. Karamihan sa staff dito ay hindi ka nakilala ngayon. Walang problema. Mauna ka muna. Makakasama ako sa'yo kagad. CJ, Ito ang Tianchen Pharmaceuticals. Ito ang pambansang nangungunang biopharmaceutical na kumpanya. At ako, si Zai Tian, ay magiging Chief Executive Officer nito. Ang Tianchen Pharmaceuticals ay naghanda ng seremonya ng inaugurasyon na angkop sa okasyon. Mag-iwan ng magandang impresyon mamaya. Itaguyod ang tamang pagpapakita ng liderato sa harap ng mga tauhan. Ikaw ang kinakausap ko. Tigil. Lucien, bakit ka nandito? Ayaw mo talagang umalis. Lu Chen, ang lakas ng loob mong sundan kami dito. Ito ang masasabi ko. Ikaw ay patuloy na kumakapit kay Tian, hindi ba? Walang hiya. Pampublikong lugar ito. Hindi iyong pag-ari. Bakit hindi ako dapat narito? Anong karapatan mo? HMPH. Dahil si Tian dito ay malapit ng maging CEO. Malapit na niyang kontrolin ang buong kumpanyang ito. Bakit mo iniisip na siya ang magiging Chief Executive ng Tianchen? Ang chairman mismo, ang personal na nag-anyaya sa amin. Pinahahalagahan niya si Tian. Kung sinusundan mo man kami, o nagtatrabaho dito, makinig kang mabuti, Lucet. Ako, si Zai Tian, ang Phoenix, na nakatira lamang sa gintong sanga. Ikaw, isang langgam ka lang, na gumagapang sa putik. Tigilan mo ang mga pakano mo, lahat ng iyan, o gagawin kitang mawala sa Heishi.
Tama na. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Huwag mong palampasin ang inaugurasyon mo. Ikaw ba ang bagong CEO ng kumpanya, itinalaga para mamuno, Zai Tian, President Zai. May chismis na, sobrang pinahahalagahan siya ng chairman. Dapat ko, sipsipin siya. Ay, ito siguro ang bagong, na laging pinag-uusapan. Direkta siyang pinili ng chairman. Daw ay, siya ang naging punong researcher sa German Biola bago itong promosyon. Talino at ganda sabay. Ngayon, chairman lang ang mas mataas sa kanya sa corporate hierarchy. Pangalawa siya sa pamunuan. President Zai, ako mula sa R&D Department, supervisor ng Team 5. Pwede nyo, akong tawaging Shaoli. President Tsai, ako si Xiao Hao. Xiao Xu. Xiao Zhang. Kaya President Zai, nabalitaan ko, personal kang pinili ng chairman. Ibig sabihin ba, espesyal kayo sa kanya? Pwede ba kayong turuan kami kung paano makuha ang pabor niya? Turuan nyo kami. Hindi ko nga alam kung bakit ako pinili ng chairman. Hindi pa kami nagkikita ng personal. Isang dahilan lang ang pagpili sa akin ng chairman, ang pambihira kong kakayahan. Kita nyo, tunay na competent si President Zai. Galing ang basehan. Nalagdaan na ba ng chairman ang appointment letter mo? Bakit nagmamadali? Liham ng paghirang para sa Pangulo. Napirmahan na ba niya? Ganito ka ba kadesperado para maging Pangulong Xi? Sino to? Sino ka talaga? Sino nagbigay sa'yo ng karapatang magsalita dito? Lu Chen, pwedeng tumigil ka na sa paggulo. Bakit mo kami sinusundan dito? Lu Chen, hindi lugar para magpadalos-dalos. Dito, kumpleto na ang lahat ng proseso. Kung gusto ng Pangulo si President Zai, bakit niya ipagkakait ang pirma? Saan mo nakuha ang kapangyarihan? Magkalat ng katarantaduhan dito. Galing ba yan sa kumpanya ninyo? Hindi ko siya kilala. Trabaho na ako rito nang mahigit kalahating taon. Lahat ng empleyado dito ay kilala ko. Pero itong taong to, hindi ko pa nakikilala. Kilala mo ba siya? Walang alam. Baka bagong empleyado. Ilang taon akong wala dahil sa negosyo, kaya hindi nyo ako kilala. Normal lang yan. Ako ang tagapangulo ng Tianchen Pharmaceuticals, Lu Chen. Lu Chen, ang dumi mong magsinungaling. Nasubukan mo pa talaga. 5 taong paghihiwalay. Nagbago ka na. Hindi ko na nakilala. Lalo pang naging kasuklam-suklam ang ugali mo. Makinig kayong lahat. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ex-boyfriend ito ng anak ko. Hindi matanggap ang hiwalayan. Kaya sinusundan kami dito para gambling kami. Lu Chen, bakit mo sinusundan si Tian Tian? Saan man siya pumunta? Wala kang hiya. Makinig ka, paslit. Kasal na kami ni Tian Tian ngayon. Tigilan mo ang pagiging manayra ng pamilya. Sino ba talaga ang manira dito? Alam mo sa sarili mo ang sagot. Ang Tianchen Pharma ay aking itinatat. Ang mga imbitasyon nyo ay dumaan sa akin. Ngayon, pinagsisisihan ko yon. Binabawi ko ang mga posisyon. Si Chen, hindi ka karapat-dapat maging CEO ng Chen Pharma. Ang Tianchen Pharma ay ayaw din sa'yo. Lumabas ka na. Ikaw ba, Lu Chen, sira ulo? O naglalakad sa panaginip, nabubuhay sa pantasya? Nagkukunwari, chairman ng Tianchen Pharma, pero walang empleyado rito. Ang nakakakilala sa'yo, walang may alam sa'yo. Eksakto. Hindi mo nga kayang pag-aralin ng sarili nang hindi nag-waitress. Paano mo magagawa na itatag ang Tianchen Group na napakamatagumpay? Hindi mo kaya, Tian. Huwag mo nang pag-aksayahan yan. Lu Chen, maging matalino ka, at umalis ka na. Huwag mo akong pilitin tumawag ng guard. Ito ang aking teritoryo. Kayo ang dapat umalis, ipapatawag ko na ang mga guardia para sa'yo. Tama na, huwag ka nang magpanggap. Kung tunay kang chairman ng kumpanya, edi, patunayan mo. Ito ang larawan ni Chairman Lu. Ang lakas ng loob mo na manggaya kay Presidente Lo ng Tianchen Group. Dilat ang mga mata tingnang mabuti. Si Presidente Lo namin ay ganito ang itsura. Paano kayang isang baguhang graduado na wala pang alam ang makapanggaya sa kanya? Halatang halata na hindi siya ito. Ang chairman ng Tianchen Group ay makisig at masigla na may dignidad. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Isang probinsya nung tulad mo, ang maghamon na gamaya. Paano mo patutunayan sarili mo? Nakakatawa tong batang to, nandagaya sa chairman natin. Gustong-gusto mo bang Ang kapal ng mukha, pangahas mong pinapaalis. Si Manager Xi, ikaw ang dapat umalis. Dito. Tama. Hay naku. Kasalanan to ni Secretary Bai. Pilit niya raw akong bata at formal manami para sa negosyo, kaya pinakong matanda. Ako ang nagtayo ng Tianchen Pharma. Hindi ko kailangang patunayan. Pero dahil ayaw niyong maniwala,
Tatawag ako ng magpapatunay sa pagkatao ko. Manager Zhang sa finance, punta ka sa service hall ngayon din. May ayusin tayong problema. Totoo bang chairman siya? Tinawag talaga niya. Siya nga ba ang chairman? Pinaanda rin niya, ang finance manager ng direkta. Kahit na, dalhin mo ang finance manager dito. Ano ang mapatutunayan mo? Baka ito'y isang sinanay na palabas na inihanda mo ng maaga. Ikaw ang may gawa nitong palabas. President Lu, hinanap niyo po ako. Manager Zhang. Ito si Supervisor Lai. Tila pinagdududahan niya ang aking kapangyarihan. Ipabatid mo sa kanya kung sino ako. Supervisor Lee. Ang ginoong ito, ang tunay na chairman, si Lu Chen, President Lu. Hindi lamang siya ang nagtatag ng kumpanya, kundi pinuno nating lahat. Ano, ito, hindi maaaring mangyari. Narinig ninyong lahat, napatunayan na ang aking pagkatao. Kailangan pa ba ninyo ng patunay sa aking pagkatao? Naku, siya pala ang chairman, hindi namin siya nakilala. Imposible, talagang imposible. Nagsisinungaling siya. Tama, nanloloko ka. Tiyan, huwag kang maniwala sa kanya. Lu Chen, kung nagpapanggap kang chairman, gawin mong kapani-paniwala, hindi ikaw siya. Hindi ako nagpapanggap. Sa akin ang kumpanyang ito, ngunit kayong mga pumasok dito ng walang pahintulot at sinubukang agawin ang posisyon ko, ang ginawa ninyo ay labag sa batas. Tama si Ginoong Lo, mga ginoo. Umalis na kayo agad. Kung hindi, maghahabla kami. Tama si Pangulong Lo, mga ginoo, umalis na kayo agad sa kumpanya. Kung hindi, maghahain kami ng kaso para protektahan ang karapatan natin. Huwag ninyo siyang pakinggan. Hindi siya karapat-dapat maging chairman. Impostor siya. Exact, kami personal na inimbitahan ng chairman mismo. Tanungin kita. Nakasalubong mo na ba siya ng personal? Ang totoo, sa video conference ko lang, nakita ang chairman. Pareho naman ang itsura niya, pero mas mukhang medyo nakatatanda. Lu Chen, pangahas kang magpanggap bilang chairman ng Tianchen. Nagsasawa ka na ba? Sa buhay mo, isang palaboy ka lang, nanggugulo ka dito. Lu Chen, sinira mo ang homecoming ko, kahapon, pati induction ceremony ngayon. Sawang-sawa na ako sa'yo, lumayas ka sa paningin ko. Itaboy ang probinsya nung ito, palayo dito. Si Zai ay personal na itinalaga ng chairman. Nakakuha siya ng multi-milyong dolyar na deal para sa pamilyang Zai. Ito ang gintong pagkakataon para sumipsip sa kanila. Kayong dalawa, palayasin niyo siya. Ikaw, kayong dalawa, lumabas ka, ngayon din. Sekretarya Bay, nasa service hall ako. Bumaba ka rito. Agad-agad. Ano, si Sekretarya Bay? Kilala niya si Sekretarya. Nagpapakatapang pa rin, isasama mo pa si Sekretarya Bay. Sa palabas mo, makinig ka, tutoy. Umalis ka na ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Sekretarya ba? Sino si Sekretarya Bay? Siya ang personal na sekretarya ng chairman. Mula nang maitatag ang kumpanya, nasa tabi niya na siya. Pinagkakatiwalaang kakampi. Sa totoo lang, kalahati ng kapangyarihan sa Tianchen Pharma ay nasa kanya. Pangalawa lang sa chairman. Huwag maniwala kay Lu Chen. Imposibleng. Kakilala niya si Sekretarya Bay. At kahit na, nandito siya, itataboy niya ang impostor na to. Ganoon ba? Bilang CEO ng Tianchen Pharma, inuutusan ko kayong alisin ang bata agad-agad. Ano pang hinihintay ninyo? Gusto nyo bang matanggal? Anong hinihintay mo? Gustong matanggal sa trabaho? Kumilos ka na. Bitawan mo ako. Paano mo ko matatapangan ng ganito? Lu Chen, wala ka dapat dito. Umalis ka na rito. Huwag kang mag-alala. Tiyan, di ka lilingon ng kahit minsan. Tama na to. Huwag mo nang pagsayangan ng salita. Alisin siya sa harap ko. Ngayon na. Nakakahiya talaga. Pakawalan niyo ako. Bitawan niyo ko. Tandaan mo to. Pagsisisihan niyo ito. Tigilan niyo na yan. Kalihimbay, ang taong ito, nang ahas na magpanggap na tagapangulo, at ginulo ang operasyon ng kumpanya, kaya palalayasin na namin siya. Ang pagpapanggap na tagapangulo. Talagang, nang ahas siyang tumayo, sa harap ng lahat ng empleyado, at magkunwaring siya ang tagapangulo, ito talagang walang hiya. Salamat kay President Zai, na naglantad ng kanyang pagkukunwari, nakita na namin, ang tunay niyang kulay. Lahat ng ito ay dahil kay Presidents. Exact.
Kalihimbay, ako ang bagong itinalagang CEO ng Tranquil Farm. Ako si Zai Tian. Ikaw ba ang gusto? Siya'y palayasin kanina? Tama. Bilang Chief Executive Officer ng Tianchen Group, ang pagtanggap sa peke bilang tagapangulo ay mali. May problema ba tungkol dito? Tian. Nang ahas kang paluin ako, Karapat dapat ka dyan. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Siya'y palayasin. ako ang CEO ng Tianchen Group. Dito, maliban sa tagapangulo, ako ang may pinakamataas na kapangyarihan. Pinakamataas na kapangyarihan. Bakit hindi ka tumingin sa salamin at alamin kung karapat dapat ka? Kung hindi ako, ikaw ba? Lilinuin ko, hindi lang ako magiging CEO, kundi ang pamilya Zai ay may 10 milyong dolyares na kontrata. Ngayon, aalisin kita sa trabaho. Lumabas ka na, tandang bulag. Ito ang katotohanan sa iyo, paumanhin, President Lu. Huling dumating kami. Magandang araw, President Lu. Anong nangyayari, Pangulo Lu? Siya talaga ang chairman ng kumpanya natin. Hindi. Siya. Paano siya naging chairman? Imposible ito. Nagbibiro ka ba? Maliit lang ang kanyang kumpanya. Paano siya naging chairman ng Tianchen Pharmaceutical? Tama. May mali siguro dito. Hindi pwedeng siya ang tinawag siyang Pangulo Lo ni Kalihimbay. Ako, kanina ko pa siya pinapalayas. Buti na lang pinigilan mo ako. Nakasama pa sana ako kay Pangulo Lu. Kapag nagalit sa akin si Pangulo Lu, parang katapusan na ng career ko. Wala na ako. Ano, ang gagawin ko ngayon? Ikaw ba talaga si Pangulo Lu? Waiter lang siya. Paano siya naging chairman ng Tianchen Group? Hindi ako naniniwala. Kalihimbay. Siya ba talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceutical? Pinagdududahan mo ba ang otoridad ko? Hindi po. Hindi ko po kaya. Abala si Pangulo Lu sa negosyo sa loob ng 2 taon. Pero sigurado, siya talaga ang chairman ng Tian Pharmaceutical. Tama na. Kunin mo na ang huling sahod mo. Pangulo Lo, awa naman po. Nakikiusap ako. Pangulo Lo. Palayasin niyo siya. Pangulo Lo. Lu Chen, ikaw ba talaga ang chairman ng Tianchen Pharmaceuticals? Sa wakas na isip mo, ang katotohanan na iyon. Paano kayang isang walang kapit na waiter na walang koneksyon makakamit ito sa 5 taon? Maitatag ang pharmaceutical giant. Ito ay lubos na. Imposibleng tagumpay. Nagsasalita ang ebidensya. Bakit pa? Sa lahat ng tao, magmamay-ari ng kumpanyang ito, paano nagkaroon ng ganyang pagkakataon? Walang, sansa na nagkataon lang. Ang Tianchen Pharmaceuticals ay hango sa pangalan ni Xi Chen at sa akin. Nagbe-medicine succession, kaya itinatag ko ang kumpanya 5 taon na ang nakalipas. Ibig mong sabihin, ginawa mo ito para sa akin. Tayo'y galing sa magkaibang mundo, kaya ako nagsumikap gawing leader ng industriya, ang Tianchen. Lahat ito para patunayan ang aking halaga sa iyong pagbalik, para pahintulutan ang relasyon natin ang pamilya ko. Ngunit, nasayang ang aking pagiging tapat. Xi Chen, lubos kitang binigo. Pagkakaloob ito. Ibig mong sabihin, ililipat mo ang Tianchen sa akin. Dapat sa akin ang Tianchen. Ngunit, natutuwa akong tinanggihan mo. Hindi mo ba inuyam ang maliit na kumpanya na ito? Hindi ko. Yung dokumento ng stock transfer ba? Naalala mo rin sa wakas, tinawag ng tatay ang kasunduang, biro lang, sabi ko na sayo. Pagsisihan mo to. Xi Chen, bulag ako nitong mga nakaraang taon. Ang inyong pamilyang Xi, hindi makukuha ang mga shares na to. Pagsisisihan mo, ang ginawa mo ngayon. Lu Chen, hindi ko inakala, ang stock transfer agreement ay galing sa Tianchen Pharma. Hindi ko alam. Mukhang nagsisisi ka na rin. May mga pinagsisisihan ako, at higit pa riyan, hindi ko napansin, ang dami mong ginawa para sa akin. Kung hindi ko sana. Zai Tian. Lu Chen. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Galing ako sa nangungunang biolab sa Germany. Walang katulad ko sa bansa. Ang kredensyal na dala ko. Posible kaya yon? Ang pagsisisi mo ngayon, huli na ang lahat. Karapat dapat yan. Isinuko mo ang tiwala ni Jilu. Lu Chen, naipahayag ko na ang CEO posisyon ko sa Tianchen Group. Simula ngayon, alam na ng buong pamilya ko. Huwag mong sirain ang karera ko. Para sa 8 taon nating pagsasama, ikaw. Huwag mong pagtakpa, ikaw ang sumira sa sarili mong kinabukasan. Hindi ako, ikaw ang may gawa nito. Xi Chen, lahat ng ito. Bakit? Paano ito nangyari? Tianchen Pharmaceuticals. Dapat sa atin ito. Bakit nagkaganito ang lahat? Dapat sana'y ibibigay ni President Lu ang Tianchen Pharma sa babaeng mapagplano. Hindi ito kapanipaniwala. Nasayang lahat ng pagod natin. Nawala na ang lahat sa atin. Karapat dapat sa'yo yan. Inabot tayo ng 10 milyon sa disgrasyang ito.
Lu Chen, bigyan mo pa ako ng pagkakataon dahil sa 8 taong pagsasamahan natin, sinusumpa ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, hindi kita bibiguin. Tama na. Ayaw kitang kausapin, traitor kang, walang utang na loob na ahas. Nakakasuka ang alaala ng pagsasama natin. Si Chen, umalis ka sa paningin ko, hindi na kita. Gustong makita muli. Tiyan. Huwag mong pagmakaawa sa kanya. Pinsan ko ang may-ari ng Wang Group. Hihingi ako sa kanya ng maayos na trabaho para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ako, hindi ka maghahirap. Lu Chen, ako. Guardia, palayasin niyo sila. Huwag niyo silang pabayaang dumungis sa opisina. Lu Chen, Tumigil kayong lahat. Pinsan. Anong nangyayari dito? Siya, ininsulto niya ako. Sino ba siya? Ang ginoong ito ay anak ng tagapangulo ng pharmaceutical Wang Qianyi. Sino ang akalain? Ang si Wang Qianyi pala ay pinsan ni Sheng Yifan. Pero hindi yan ang punto. Ang mahalaga ay kung susundin niya ang desisyon ni Chairman Wang na makipagtulungan sa amin. Kakagaling lang ni Wang sa ibang bansa na may modernong pananaw. Masyadong agresibo ang kanyang mga galaw. Nooy gusto ni Chairman Wang ang pakikipagsama. Pero si Wang naman ay may pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alala. Ang kakayahan ng Tianchen Pharma ay walang katapat sa industriya. Higit pa rito, makukuha ko talaga ang patent ng Lingsheng Lab. Paumanhin, pero ang pharmaceutical Wang ay hindi makikipagtulungan sa Tianchen Pharma. Ginoong Wang, maaari ko bang malaman kung bakit ayaw ninyong makipagtulungan? Ano ang dahilan? Ininsulto mo ang pinsan ko at ang kanyang nobya. Ayoko kayong makasama. Ginoong Wang, alam kong sapat ang talino ninyo. Maraming karanasan ang pharmaceutical Wang, samantalang ang Tianchen Pharma ay may mas modernong pasilidad. Maghahari tayo sa merkado kung magtutulungan. Ang patent ng Lingsheng Lab ay mapapasa atin na. Ang kumpanya ninyo ay nangangailangan ng ating samahan para makinabang sa pharmaceutical Wang sa pagkuha ng patent. Kung wala kaming suporta, ang Tianchen Pharma ay walang silbi. Serenity Pharma ninyo, sino ka ba sa akala mo? Yi Wang, bago ka pa dumating dito, sinabi na siguro sa'yo ni Tagapangulo Wang, ang Serenity Pharma namin. Yi Wang, huwag kang magpadalos-dalos. Bago ako dumating, paulit-ulit sinasabi ng tatay ko na napakagaling mo raw. Ngayon ko lang nakita, wala ka namang pinagkaiba. Linawin natin, may sarili akong pamantayan. Tigil mo ang pagtuturo sa akin. Yi Wang, ang kolaborasyong ito, simula pa ni Tagapangulo Wang. Sana ay mayalis mo ang iyong mga hinala at suriing mabuti ang proyekto. Magkatuwang tayo para sa magkabilang tagumpay. Huwag mong gamitin ang tatay ko laban sa akin. Tandaan mo ito, Wang Pharmaceuticals. Sa ilalim ng aking kapangyarihan, ako ang pipili ng mga kasama. Tapos na ang usapan. Ako ang namahala nito mula umpisa. Alam ko ang lahat ng pagsisikap na inilaan ni Tagapangulo Wang. Pakiusap, pag-isipan mong muli. Sige, makinig ka ng mabuti. Ang Wang Pharmaceuticals ay nangangailangan ng pinakamataas na kita at balik na puhunan. Ang Serenity Pharma ninyo, mababang presyo ang alok. Hindi kami sang-ayon dyan. Ito pala ang paninindigan mo. Ang paggawa ng gene therapy, naabot kaya ng lahat, makatutulong sa marami. Ako'y negosyante, hindi santo. Alam mo bang, isang dosis ng gene therapy, naghahalaga ng milyon sa US, abot 10 milyon pa. Siyempre gusto kong ipagmalaki dito para kumita. Ang ambisyoso mo, pinsan. Ang pamamaraang Amerikano ng pagturing sa mayayaman lang, hindi ang sistema natin. Sa Haicheng, May PhD ako sa pananalapi mula sa Amerika at master sa pharmaceutica. Ikaw, graduate ka lang na peke na paaralan. Pangahas kang ihambing tayo. Katawa-tawa ito. May mga tao, akalay pag nagnegosyo, mas magaling na sa lahat. Katawa-tawa ka talaga. Yi Wang, tumatanggi ka, makipagtulungan sa Tianchen Pharma. Alam ba ng tatay mo ang desisyon mong ito? Uulitin ko, ako ang may-ari rito. Huwag mo nang sayangin oras ko. Ang biopharmaceutical R&D nangangailangan ng malaking pondo, matagal at maliit ang kita, pwedeng abutin ng dekada, nang walang may benta. Nagawa na namin ang mabisang lunas. Karapat dapat kaming kumita. Okay lang kumita. Pero, dapat may konsensya ka. Ang kasalukuyang cancer at gene therapy ay napakamahal. Karamihan ng pasyente, hindi makakuha ng gamot. Dapat nating bawasan ang presyo nito at gawing abot kaya ng lahat. Huwag gamitin ng tao. Lu Chen, akala mo santo ka? Hindi mo ba alam ang formula ng gene therapy? Kung ganun lang ka-simple, ang gumawa mula sa wala, hindi sana maraming lab. Ang nabangkarote, exact. Sa iyong kwalifikasyon, hindi ka karapat-dapat sa pinsan ko. Kung makipagtulungan siya sa kumpanya mo, mawawalan siya ng lahat. Tama na ang kalokohan. Alis na tayo. Yi Wang, bilang respeto kay Chairman Wang, huling sasabihin ko na kung tatanggihan mo ang Tianchen Pharma, ang patent ng Lingsheng Lab, hindi mo ito makukuha kailanman. Sino ka ba para manakot sa akin? Lilinawin ko.
Hindi lang hindi kami makikipagtulungan sa Tianchen, kundi wawasakin ka namin sa industriyang ito. Lumabas ka na, Lu Chen. Hindi magtatagal, ang Tianchen Pharma mo, mawawala ng saysay. Ano ang ibig sabihin niya? Huwag nang pag-aksayahan siya ng oras. Bukas malalaman mo kung gaano ka ka-cool-elit. Tara na. Yi Wang. Kung lalabas ka ngayon, kalimutan mong makipagtulungan sa amin. Presidente Lu. Ano na ngayon? Nandyan pa si Liz Pharma, na may klinikal na ekspertisya. Kausapin si Chairman Lee. Pinsan, yang pakunwaring si Lu Chen, nang ahas pang magsabing magsisisi ka, ang kalokohan. Pagsisisi, sino ba ang akala niya? Siya ang magdudusa sa huli. Pinahirapan niya ang buhay namin ni Tian. Malapit na kaming maging katatawanan ng industriya. Tulungan mo kami. Pinsan, magkadugo tayo. Huwag kang manood lang. Chenny, si Tian naman, siya ang punong biomedical lab sa Germany. Walang duda. Ang kanyang kaalaman ay malaking pakinabang. Tama ka, pinsan. Bihasa si Tian. Kailangan naming umasa sa iyo para gabayan kami. Huminahon ka sa event ng Lingsheng Lab bukas. Ipapahayag kong hayagan ang pagka-plastic ni Lu Chen at pekeng pagmamalinis. Ipapakita ko sa kanya. Walang kwenta ang Tianchen Group. Presidente Wang, Itay, anong dahilan ng pagpunta ninyo? Chenny, kumusta na ang kolaborasyon natin sa Tianchen Pharma? Huwag kayong mabahala, Itay. Huwag kang mag-alala, Itay. Alam ko ang ginagawa ko. Ang kolaborasyong ito sa Tianchen Pharma, mahalagang makamit natin ito. Huwag mong hayaan maaga ito ng kalaban. Ito ay gintong pagkakataon na hindi natin pwedeng palampasin. Ang pangit nitong pakikipagtulungan. Hindi ko maintindihan kung anong pang-akit meron si Lo na nagpahumaling sa'yo. Paano ko napalaki ang isang batang walang muwang? Tigilan mo ang kakantsawan. Matuto ka kay Lu Chen. Magaling siya at may karanasan. Dapat mong tularan ang kanyang pamamaraan. Tama na ang pangaral. Sawan ako sa pagdinig ng papuri mo sa kanya araw-araw. Itay, seryoso. Bakit purihin ang anak ng iba kung ang sarili mong anak, ang tunay na mas nakakahigit, ang aking mga kwalifikasyon, ay mas magaling kaysa sa kanya? Yang pekeng graduado. Ano bang matuturo niya sa akin? Wala siya sa level ko. Nagiging, tama si Tito, isang di kilalang graduado, ang magturo sa pinsan. Kalokohan, tama na ang lahat. Huwag niyong sundin ang payo ko. Xiao Chen, bukas na ang birthday party mo. May hiling ka bang hindi pa natutupad? O kaya, may gusto ka bang kahit ano? Okay na ako. Sobra na ang nagawa ninyong magkakapatid. Hindi pa yan sapat. Taon-taon kaming naghahandog ng regalo. Lagi mo naming tinatanggihan. Mukha kaming masamang kapatid. CJ, ngayon, susunod na ako sa inyo. Ganyan ang tamang saloobin. Naghanda kami ni ate ng espesyal na mga regalo. Ipapakita namin yun sa Lingsheng Lab Summit bukas. Huwag mo nang isipin. Ngayon, walang pagtanggi sa regalo. Naiintindihan mo. CJ, hindi ako tatanggi. Sa totoo lang, humingi na ako kay ate ng Lingsheng Lab ng gene therapy para sa akin. Kung tatanggi ako ngayon, masasabihan pa akong may kinikilingan. Dapat alam mo yan. O siya nga pala, Xiao Chen, ang preparasyon sa summit, naayos na ang lahat, ayon sa hiling mo. May mga huling utos ka pa ba? Hindi na, ate. Tiwalang-tiwala ako sa'yo. Kapag humingi ng tulong si Xiao Chen, isang pagkakataon yan na di mauulit. Siniguro kong perpekto ang lahat. Tingnan nyo kung sino ngayon ang malakas. Heto ang listahan ng mga kasama bukas. Tingnan mo, may ay dadagdag o babawasan ba? Alisin ang Wangshi Pharma. Sige, ikaw ang masusunod. Ang teknolohiyang lokal sa gamot, huli na sa pandaigdigang antas. Ang summit na ito ay magkakaisa ng mga kumpanya, pagsasama-samahin ang lakas, at sabay na uunlad. Sa loob ng 3 taon, ang ating lokal na teknolohiya, makakasabay na sa mundo. Hindi na tayo magpapaalipin sa dayuhan. Si Xiao Chen ay ganap na, mas mapagkakatiwalaan na. Narito kami bilang kinatawan ng Tianchen Pharma para sa Investment Summit. Kami po mula sa Wangshi Pharma. Humarap para pigilan kayo. Ang summit na ito ay hindi bukas sa Tianchen. Ano ba ang nangyayari? Anong ginagawa mo? Mahalagang bisita kami. Paumanhin, hindi na kayo. At walang silbi ang inyong presensya. Pinamamahalaan na ito ng Wang at Li Pharmaceuticals. Pinamumuluan nila ng magkasani ang Alyansa Parmasyutiko ng Haishai. Mag-a-apply kami sa Lingsheng Labs para sa patent at pagbuoy ng sabay. Sa madaling salita, ang buong industriya ng biomedical sa Haishai ay hindi nakasali ang Tianchen sa plano. Kung alam nyo ang ikabubuti nyo, lumabas na kayo ngayon din. Alam nyo ba talaga kung sino ang host ng summit? Sino ang may hawak? Syempre alam namin, ang summit na ito ay pinagsamang inorganisa ng Grupo Lu at ng puno ng Lingsheng Labs. Tama, huwag mong sabihin na ikaw ang host. Kahit sino pa ang host. Wala kayong kinalaman dito. Lumabas na kayo.
Inimbita kami ng Lingxing Labs. Narito kami sa pamamagitan ng imbitasyon. Wala kayong karapatang pigilan kami. Umalis kayo, magsisimula na ang summit. Kung maantala kami, magsisimula na ang summit. Kung may pagkaantala man, kaya mo bang panagutan ito? Hindi mo ba maintindihan ang tungkulin namin? Ang pigilan kayong makagulo at higit sa lahat, ang summit ngayon ay walang kinalaman sa inyo. Lumayas kayo. Ilabas silang dalawa. Tigil, sinong may lakas ng loob na hawakan ng mga tao ko? Sinong nagbigay ng permiso sa inyo? Mula sa Lingxing Lab, malinaw naman. Hahawak ka sa akin? Saan mo nakuha ang kapal? Nahawakan ng pinsan ko? Sawa ka na sa buhay? Hulihin siya. Hahadlangan mo ako. Bakit hindi kita lalabanan? Ang summit ngayon, papasok yay. HM, gusto mong pumasok? Walang pagkakataon, mga gwardya. HMP, gusto mong sumali? Walang way, mga gwardiya. Palayasin niyo siya. Protektahan si Pangulong Lu Chen, wala kang upuan. Ngayong gabi, maging matalino ka, at umalis ka na. Lahat ng lider sa industriya ay nangako ng katapatan. Sa Wangs Pharma, walang ugnayan sa Tianchen. Kung wala ang Tianchen Pharma, narito kaya kayo ngayon? Lumampas ka na. Ha? Akala mo sino ka? Makinig ka. Ang araw na ito, hindi lang para sa Lingxing Lab, kundi sa ika-26 na kaarawan ni Young Master Lo. Mamumuhunan sila sa proyektong ito at wala ni piso ang Tianchen Pharma. Hindi makatarungan to. Mukhang, ang tunay na bida ng summit, si Young Master Lu. Sayang, walang puwang para sa'yo dito. Ganon ba? Mukhang, matapang ka pa rin. Anong nangyayari? Yan si Lee. Pangulong Lee. Narinig kong nakipagsabuatan kayo sa Wangs Pharma para paalisin ako sa industriya ng High City. Kaya tinanggihan nyo ang alok kong partnership kahapon sa tawag. Pinag-iisipan pa namin yon, kaya wala pa kaming final na sagot. MLI, ano ang sagot nyo? Pangulong Lee, ang Tianchen Pharma ay isang lubog ng barko. Dapat mong pag-isipang mabuti. Pangulong Lee, lahat ng pharma grupo sa Kwan ay nagkaalyansa na. Gusto mo ba talaga magwakas na parang Tianchen at matanggal? Pangulong Lee, pagbabawas ng gastos at abot kayang presyo ang susi sa tagumpay. Pangulong Lee, sumama ka kay Lu Chen kung gusto mo. Hindi kita pipigilan. Ngunit tandaan mo, ang investment forum ngayon ay ipinagbabawal sa iyo. Pangulong Lee, ang puhunan ng Lu Group ay upang agawin, pumili ng matalino. Paumanhin, Pangulong Lu, ngunit kailangan kong unahin ang aking mga empleyado, kapakanan. Hindi ko kayang mag-risk. Patawarin mo ako. Ha, mukhang lahat ay nakakita na ng katotohanan. Pangulong Lee, pumirma sa Wang Group at maraming benepisyo ang makukuha mo. Salamat. Salamat, Pangulong Wang Lei. Huling babala. Ang Lingxing Lab ay, Pangulong Lee, kailangan mong pag-isipang mabuti. Nakapirmi na ako ng kasunduan sa Lingxing Lab at lumagda ng kontrata ng pakikipagtulungan. Tama na. Huwag nang magbanta ng mga hungkag na pangako para linlangin si Pangulong Lee. Sa tingin mo ba si Liang ay magtitiwala sa'yo? Sa palagay mo? Pangulong Lee, ang hawak ko dito ay eksklusibong kasunduan ng Tianchen Pharmaceuticals sa Lingxing Lab. Ako ang namamahala sa pondo at teknolohiya. Tingnan mabuti. Imposible. Bakit sila makikipagtulungan sa maliit na kumpanyang di kilala? Pangulong Wang, may opisyal na selyo ng Lingxing Lab ang kasunduan. Kaya naman, Pangulong Lee, nagdesisyon na ba kayo? Pangulong Lee, kung uurong ka ngayon, mawawala ng saysay ang pamumuhunan. Aray. Taos puso kong humihingi ng paumanhin. Pangulong Lu, kailangan kong unahin ang kinabukasan ng Lee Pharmaceuticals. Matapos ang masusing pag-aaral, nagdesisyon ako. Pangulong Lee, pakiisipang muli ng mabuti. Ang Tianchen Pharma ay may malaking impluensya sa lungsod ng Hai. Pangulong Lee, maasahan ninyo. Nasa tulong namin. Mamumuno ang Lee Group sa industriya ng gamot sa Hai. Hindi kami maliliit na negosyante na pwedeng baliwalait. Ginoong Lee, ang desisyon ninyo ngayon ay tunay na matalino. Maniwala kayo sa akin, ang pakikipagsosyo sa Wangs Pharma ay magbubukas ng pambihirang mga oportunidad. Ang pagpili sa Wangs Pharma, ang pinakamagandang desisyon ninyo. Tama na. Nagdesisyon na ako na makipagsosyo sa Wangs Pharma. Lampas na kayo. Magdudusa kayo ng malaki para dito. Wang Qianyi, ang negosyo ay parang digmaan. May panalo-talo palagi. Ngunit tandaan ninyo, mag-iwan kayo ng daanan. Sa susunod na laban, Lu Chen, lumabas kayo. Hindi kayo welcome dito. hindi ko kailangan.
ng pagtanggap mula sa inyo. Lu Chen, ika-26 na kaarawan ngayon ng tagapagmana ng Lu Group. Lahat ng piling pamilya mula sa High City ay magtitipon dito. Ito ang pagkakataon na magpasikat sa Lu Group. Hindi kayo makakapasok. Naghanda ako ng mararangyang regalo para sa binatang may-ari. Di magtatagal, tayo'y magiging magkakampi. Ako ang bahala sa pagpapasok sa High Pharma Alliance. Nakakainsultong tawa. Ang Angkan Wang ay patuloy na ongat, samantalang ang Tianchen Pharma. Lumalampas ka na. Ano nang nagpapasiguro sa'yo na makakaibigan mo si Binatang Lu ng pamilyang Lu? Ako ay graduatong Ivy League at nag-iisang tagapagmana ng Wangs. Ikaw ay isang besurero mula sa mababang pamantasan. Nangangahas kang itapat ang sarili sa mataas na lipunan, HMM. Mukhang ang pagpili ng kaibigan ay batay sa titulo't katayuan. Ngunit sa palagay ko, si Binatang Lu ay hindi makikisalo sa paniniwala mo. Katarantaduhan, kung hindi siya sasang-ayon sa akin, kakampi niya kayo? Wala na tayong pag-uusapang natitira. Humiwalay ka. Hulihin siya. Nasaan si Xiao Chen? Magsisimula na ang investment summit. Totoo. May nangyari kaya sa kanya? Tatawagan ko ba siya? Gawin mo. Bakit hindi siya sumasagot? May problema talaga. Titingnan ko. Tara na. Ngayon si Lu Chen at ang kanyang Tianchen Pharmaceuticals ay tuluyan ng bagsak. Ang galing talaga ng pinsan ko. Naayos niya ang lahat. Pagbalik pa lang niya. Kung malaman ito ni Tito, magagalaking lubos siya. Ngayon tiwala na sa akin ng tatay ko na pamahalaan ng buong kumpanya. Tay, pakinggan mo to. Napa-partner ko, si Wang Chenny. Sinabi kong makipagtulungan sa Tianchen Pharmaceuticals. Bakit kayo nagsaanib puwersa ng mga biopharmaceutical companies para i-isolate si Lu Chen? Ano ba nasa isip mo? Anong ibig mong sabihin? Tumutulong kami sa lahat na kumita ng sama-sama. Tay, dapat alam mo, malapit ko nang makuha ang patent ng Lingsheng Lab. Upo ka na lang at magbilang ng pera. Sisiraan mo ang pamilya natin. Gusto mo bang patayin ang sarili mong ama? Humingi ka agad ng tawad kay Lu Chen. Ako pa ang magsusorry sa kanya? Bakit naman? Palagi mo siyang kinakampihan? Ano ba talaga ang relasyon niyo sa isa't isa? Anak ba siya sa labas? Gago ka. Dapat sana'y lihim ito na hindi nabubunyag. Pero ngayon, kailangan kong sabihin, ang direktor ng Lingsheng Laboratory, Pinsan, malapit na ang oras. Umupo na tayo. Tama na, tatay. Wala nang pag-uusap. Magsisimula na ang summit. Ang direktor ng Lingsheng Laboratory, ay ate ni Lu Chen. Masama ito. Napakasama. Hindi ko inakalang ang Wang Group ay magagawa ito. Lu, sa kritikal na panahong ito, paano ka nakakatawa pa? Huminahon ka. May lalapit na, magmamakaawa para papasukin tayo. Xiao Chen, magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo dito? Magsisimula na ang summit. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pumasok? May humaharang sakit. Ano? Ano nang sinabi mo? Sino na pumipigil sa'yo? Biro mo to. Espesyal itong inihanda para sa'yo. Sino man pwede di pumasok pero hindi ikaw. Ano? Tama ba ang naririnig ko? Lu, para sa'yo ang event na ito. Biro lang to, di ba't co-host ito ng Lu Group at Lingsheng Lab? Paano naging para sa'yo? Anong nangyayari dito? Kayong dalawa ang humaharang kay Xiao Chen na pumasok. Padalhan mo ng tauhan ang entrada ng summit. Galing ako sa Wang Pharmaceuticals, di mo ako magagalaw. Presidente Lu. Yan ang general manager ng hotel. Ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng. Siya ay dapat. Alisin nyo na yung mga abalang yan sa paningin ko. Opo. Xiao Chen, pasok ka muna. Mga pinarangalang panauhi, taos puso kaming humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng summit ngayong araw dahil hindi pa dumarating ang aming tagapag-ayos. Ito'y maantala ng 20 minuto. Nagbibiro ka ba? Huling-huli ang host? Pinaghihintay kaming lahat. Dito ng ganito, ang arte naman. Bantayan mo ang iyong pananalita. Siya ang namumuno sa laboratorio ng Lingsheng. Dapat nating hintayang magalang. Hindi matanggi. Ang karangyan ng kapanganakang ito. Si Binatang Lu ang nag-iingat ng angkan at paboritong lahat. Kaya naman, kailangan nating makisama sa tagapagmana ng mga Lu. Mag-iwan ng magandang impresyon. Walang pagkakamaling dapat mangyari. Nauunawaan. Malugod nating sasalubungin si Binibining Luyo na magsasalita. Luyo.
Pamilyar ang pangalang iyan. Saan ko kaya narinig? Siya ang pangalawang anak ng mga Lu. Ang bantog na si Professor Lu Yu. Hindi ba? Siya ring Lu Yu mula sa paghahanda sa pag-uwi ni Tian Tian, pangalawang anak ng mga Lu. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang direktor ng laboratoryong Lingsheng. Lu Yu. Ang direktor ng laboratoryong Lingsheng. Ang aking kapatid na lalaki ay nagtayo ng isang biopharmaceutical na kumpanya. Nabigo siya dahil ang lokal na biotech research ay huli sa mga dayuhang kumpanya. Nagkataon, nag-aaral ako ng cellular genetics. Kaya hiniling niyang gumawa ako ng gamot laban sa cancer at genetic disorders. Ang formulang ito ay idinisenyo mismo ni Professor Lu para sa aking kapatid. Si Binibining Lu ay sobrang mapagpalayaw sa kanya. Pinsan. Siyang Master Lu ba ay kapareho natin sa industriya? Ang galing. Magkakaroon tayo ng koneksyon sa tagapagmana ng mga Lu. Ito ay napakagandang balita para sa atin. Sa iyong kakayahan, tiyak na makikipagkaibigan ka sa kanya. Desidido ang kapatid ko na pagsamahin ang lokal na mga kumpanya bilang isang pinagkaisang puwersa para makahabol sa mga dayuhan. Pinopondohan pa niya ang mga promising na startup. Ngunit ngayong gabi, may nangyaring kakatwa. Ang panauhin ng karangalan ay hinadlangan sa entrada ng venue ng mga gwardiya. Ano? Sino ang may lakas ng loob na hamakin ang pamilyang Lu? Ito ay lubhang kayabangan. Tama, naghahanap sila ng gulo. Parang gusto nilang mamatay. Sa ngayon, nasa pintuan pa rin siya ng salo-salo. Hindi ba't si Binatang Lo ang dapat nasa pinto? Bakit kayo ang nandito, Tiyo? Walang hiya kang bata ka. Tay, bakit mo ako sinaktan? Ano ba ang nangyayari dito? Kinikilala mo pa ba akong ama mo? Nakinig ka na ba kahit minsan sa akin? Kung isang saglit lang ako nahuli, ang angkan nating Wang ay sinira ng iyong mga kamay. Tay, ano bang pinagsasabi mo? Bakit ka galit na galit? Paano mo naisip muray ang tanong mo? Bakit daw ako galit? Noong ipinagkatiwala ko ang kumpanya sa iyo noon. Ano ang bilin ko? Sabihan kitang makipag-alyansa sa Tianchen Pharma. Makisama kay Lu Chen. Ano naman ang ginawa mo? Tinutulan mo siya ng patak. Ang galing mo. Magaling ka. Akala ko may malaking problema. Ito lang pala ang problema mo. Ayaw ko lang siyang katrabaho. Anong masama doon? Hindi ba kita inabisuhan? Sa telepono, wala kang sinunod sa sinabi ko. Alam mo ba kung sino talaga si Lu Chen? Tama na. Tay, naisama ko na lahat ng biopharmaceutical assets ni Hai sa Hai Union. Pinatalsik ko ang Tianchen ng tuluyan. Magiging lahat na kay Lu Chen ang kumpanya ko. Hindi ba? Sapat na to? Tama siya. Iyo, sinisingil tayo ni Lu Chen ng sobra. Kinalaban niya ang buong industriya. Si Kuya Ang, nag-ahon sa atin, patungo sa pag-unlad. Wala siyang kasalanan. Salamat kay Yuwa, ang alyansang to ay natupad. Kayong, lahat kayo. Taksil kang anak ka. Mag-sorry ka kay Lu Chen. Gusto mo mag-sorry ako sa kanya? Talaga lang, bakit ko siya dapat hingan ng tawad? Tigilan mo yung kalokohan. Pumayok at mag-sorry ka na? Hindi mo ba alam si Lu Chen ay taong may mataas na posisyon? Lumakad ka riyan. Tatay, alam ko kung sino siya, pero ang pagpapasori mo sa kanya, hindi siya karibal ko. Teka, hindi siya karapat-dapat makatunggali, hindi ako hihingi ng tawad sa talong kalaban. Ikaw, anak, mag-sorry ka kagad, o ang pamilya Wang, ay mawawasak sa kayabangan mo. Tatay, binanatan mo na naman ako, ang lakas ng loob mong paluin ako, nararapat lang sa'yo, magpakumbaba ka na ngayon din. Ayaw ko, hindi ako hihingi ng paumanhin, sa mababang uri, hindi kailanman. Tumayo kang maayos. Presidente Lo, nabigo akong magulang. Dinala ko siya para humingi ng tawad. Masyado pong mabait, Chairman Wang. Hindi po kayo ang may kasalanan nito. Ang anak niyong ito'y may sariling pasya. Bakit kayo humihingi ng tawad? Wala naman siyang kakwenta-kwenta. Ikaw. Ako ang may pagkukula. Bata pa't pabigla-bigla. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ngalan. Masyado pong mapagbigay ang tagapangulong Wang. Hindi ko ito ipagpapersonal. Subali, umaasa akong si Iwa ay matututong rumespeto sa kapwa. Sa industriyang ito, walang permanenteng nagwawagi. Ang pakikipagtulungan namin sa Wang Corp ay hindi na posibleng itulod. Ipakilala ko ang aking kapatid upang magtalumpati sa inyong lahat. Nasaan ang binata ng pamilyang Lu? Kanina pa siya sa may pasukan. Saan siya nagtago? Si Luxing ay si Luxing pa rin. Aking Diyosa. Lu Xing. Ayos ka lang ba? May ginawa ba silang masama sa'yo? Sabihin mo, ipagtatanggol kita. Hindi sila makakapalag ng kamay sa akin. Matagal ko nang gustong itanong, ano ang relasyon ninyong dalawa? Wala kang pakialam dito. Hindi ka welcome dito. Lu Xing, nag-aalala ako sa'yo. Baka niloloko ka lang niya. Mayabang siya at mapagplano. Ang payong ito, bagay na bagay sa pamilyang Xi. Lu Chen, huwag mong isipin na ang pagkuha ng artista ay makakatulong sa'yo. Ito ay investment summit ng Lu Corporation at Lingsheng Lab.
Mukhang hindi mo pa natatanto kung sino ang tunay na bida. Sa pagtitipong ito, nais kong palayasin kayong lahat. Ngunit ngayon ay naiinip ako na makitang magkakaharap tayo. At para sa'yo, dilat ang mga mata mo. Tama na, ate. Umalis na tayo. Anong sinabi mo, ate? Siya. Ang ibig mong sabihin, kapatid ni Luxing. Sobrang hilig sa kapatid. Sobra ang pagmamahal ni Luxing. Paano ito nangyari? Paano ka naging kapatid niya? Hindi ako kapatid niya, kundi kapatid mo. Hindi yun ang ibig ko. Matagal na kitang hinahangaan. Taong nakaririlim ang pagsamba ko. Imposibleng kamag-anak ka niya. Hindi ko tatanggapin ang bastos at mapanirang tulad mo. HM. Nagkabulag-bulagan si Xiao Shuan sa paghanga sa isang walang dangal na sikat. Xiao Chen, alis na tayo. Direktor Lu, ang kalokohan ng anak ko, ang siyang sumaira sa kontrata. Kakauwi lang niya mula sa ibang bansa, at walang pakundangan. Pag-alitan niyo siya ng husto. Itay, ikaw ang nauulian na. Aking itinatag ang High Pharmaceutical Alliance. Makakamtan ko ang negosyong ito ngayon. Sakupin ko rin ang formula ng Ling Sheng Lab. Huwag kang makipagsosyo sa kanila. Wala siyang kabiyak ng ating kakayahan. Chairman Wang, hindi kita dinudustang sadyay. Desisyon ni Iwang ang ito. Wala bang tutol? Walang utang na loob. Ikaw na. Sariling anak, sinusubukan kong iligtas ang Angkanwang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Itay, pinagtanggol mo na naman siya. Sige, pakikinggan mo ako. Kung ipipilit mong makipag-ugnayan sa kanila, dadaan ka muna sa patay na katawan ko. Kahihiyan ng angkan. Ito'y kasiraan ng pamilya natin. Pinagkakatiwalaan mo ang dayuhan. Kaysa sarili mong anak, tandaan mo ang salita ko. Ngayong araw na ito, makakamtan ko ang pondo. Lulunurin ko ang Tianchen Pharmaceuticals. Pagsisihan ninyong lahat ito. Nakakahiya. Ito na yata ang pinakakatawang bagay na narinig ko. CEO Lo, hindi sana natin ipinagkatiwala ang kumpanya sa kanya. Ang pagkakamaling. Ito ay kasalanan ko. Dahil sa paggalang sa katandaan mo, isinaalang-alang kong pagtibayin ang kontrata. Ngunit ang asal ni Iwang ngayon ay lubos na nakababahala, kaya aking pinasyang ganap na wakasan. Hindi tayo makikipagtulungan sa Wang Pharmaceuticals sa anumang pagkakataon. HMP, ikaw ang nagmamakaawa sa amin. Malapit ka ng magdapat humingi ng tulong. Teka, hindi. Kahit lumuhad ka pa sa tuhod, di ka namin papansinin. Tumigil na kayong lahat. Ito si Lu Zui, anak ng pinakamayamang pamilya, ng Korporasyong Lu. Nambubuli na naman kayo kay Xiao Chen. MS, Lu, ako si Wang Chenny, mula sa Wang Pharmaceuticals. Wang Chenny, ikaw pala ang bumuo ng Pharmaceutical Alliance at pinagtabuyan ang Chanching Enterprise. Tama, ako ang nagtatag ng High Union para sa mga pharmaceutical company. Para mapadali ang pagbabahagi ng resources sa mga kasapi, mabilis na lumalago ang aming grupo. Dapat kayo ang mag-invest sa amin. Para naman sa Tianchen Pharma, tungkol sa Tianchen Pharma, para sa kanila, hindi sila karapat-dapat na makiisa. Presidente Lu, lalo na sa Ling Sheng Lab, at patentadong teknolohiya nito, tiyak na lalago ang ating negosyo. Tama ka, Pilo, ang kakayahan namin ay higit sa Tianchen. Ang pakikipagtulungan sa amin ang pinakamabuti. Bakit mo akalaing ang pagbuo ng alyansa ay karapat-dapat sa puhunan ko? Mula nang mana ka sa Law Corporation, nagsagawa ka ng milagro. Ikaw ay tunay na henyo. Naniniwala ako, tamang desisyon ang gagawin mo. Tama ka ng todo. Laging may basehan ang desisyon ko. At ang desisyon ko ay hindi kayo pag-investahan. Ano? Bakit? Sinumang manlalait sa kapatid ko ay kalaban ng buong Angkan Lu. 8. Ate. Magkapatid sila. Magkapatid, parehong Lo ang apelyido ni Nazui at Chen. Kaya pala, Nag-Stockholm Syndrome na to, gusto ng Wang Pharma, na patalsikin ang Chanchen Pharma, at makuha ang pondo ng Lu Corp. Di namin inakalang magkapatid kayo. Ngayon, sila pa pala, ang nagpapahamak sa sarili. Magkapatid kayo? Kung siya talaga ang kapatid ni President Lo. Ang birthday party na to. Eddie, yung deal na to, ibig sabihin. Ginoong Lu, kapatid mo ba talaga ang Presidenteng Lu? Bakit? Ngayon mo lang sinabi. Panloob na usapin ng mga Lu, hindi nyo pakialam yan. Lu Chen, ikaw talaga ang binatang Lu, apo ng mayamang Lu. Imposible, kung Tagalo siya, di siya maghuhugas ng pinggan para sa tuition. Di ako naniniwala, noong college siya. Nanghihingi pa ng scholarship, paano nangyaring? mukhang duda kayo kay Chen. Ipapaliwanag ko. Ang manlay kay Chen. Kami, hindi pa tatawarin, lalo na ngayong kaarawan niya. Ipatupad na. Putulin ang lahat ng ugnayan sa Wang Pharma at sa pamilya lahat ng kumpanya, kaalyado nila tanggal. At sinumang makikipagtransaksyon sa Wang Pharma o Xi Family ay kalabanin ng Lu Corp. Hoy, ano? Lahat ng partners natin, kinansela ang mga kontrata.
Presidente Wang, anong dapat gawin? Biglang tinigil ng Lu Corporation ang partnership sa atin. Pagtatapos ng partnership, hindi tayo pwedeng humiwalay. Kung hindi, malulugmok ang pamilya Zai. Huwag kanselahin ang deal. Hindi mo pwedeng gawin to. Chen Lu, 8 taon tayong magkasama. Napakabait mo palagi, at tapat sa akin. Di ka naman ganoon kawalang puso, di ba? 8 taon. Lagi kong sinasabi. Kung bulag ako nitong mga tao, yang 8 taong ay nasayang lang. Umalis ka na. Humingak at hinawakan si Chen. Chen Lu, 2 nagkamali ako ngayon, naging mali ako noon. Kung sinabi mo lang agad na ikaw ang tagapagmana ng Lu, di ko gagawin to. Sa huli, lahat ng to, kasalanan mo. Ngayon ako ang sinisisi. Natutuwa ako na hindi ko nasabi ang totoo, kundi hindi ko makikita ang iyong kasakiman at walang hiya mong ambisyon. Chen Lu, 2 Alisin mo ang maruming kamay mo. Tiyan. Mukhang nagbabago ang kapangyarihan sa High City. Ang mga pamilyang Wang, Shen, at Xi ay tapos na. Dapat hindi nila ginulo ang pamilyang Lu. Si Chen Lu ang tagapagmana ng Lu. Itinuring siyang pinakamahalagang kayamanan. Ngayon, Lu Chen, nakikiusap ako na huwag ninyong wakasan ang pagsasamahan. Sampelan ninyo ako, pagalitan ninyo ako, tatanggapin ko ang lahat. paumanhin, hindi ako miyembro ng angkan ng Xi. Hindi ko ugali ang pananakit o panlalait. Binatang Ginoong Lo, nagkamali ako sa pag-target sa inyo noon. Binabawi ko ang aking mga sinabi. Humihingi ako ng tawad. Patawarin ninyo po ako. Tama na. Huwag kayong magkunwaring nagsisisi. Hindi tapat ang paghingi mo ng tawad. Nagdaramdam ka lang dahil natalo ka. Hindi namin gagawin yun. Lu Chen, ano ang dapat naming gawin para maayos ito? Susunod kami sa inyo. Opo, Binatang Ginoong Lo, susundin ko ang bawat kagustuhan ninyo, kahit ano. Ginoong Wang, hindi ba't sinabi mo na, kapag pumirma ang ama mo sa akin, kailangan mong tapakan na, bangkay ko muna. Hinamon mo pa nga na, kahit lumuhod at mamali mo sa, hindi mo pa rin ako papansinin. Binatang Ginoong Lo, nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin, patawarin ninyo ako. Hindi ko na ito uulitin, bigyan ninyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Binatang Ginoong Lo. Xiao Chen, huwag kang magpakita ng awa, ang mga tulad niya ay hindi karapat-dapat ng habag. Tatay, tulungan ninyo ako, Ginoong Lu Chen, pakiusap para sa amang ko. Patawarin mo ako ngayon. Ginoong Wang, ang dignidad ng iyong ama, na wala na ito ng paulit-ulit, iniinsulto ang aking pagkatao, wala na ito. Lu Chen, magpapakapagod akong parang kalap, bigyan mo ang aming angkang Zai, ng isa pang pagkakataon. Maging alipin mo. Karapat-dapat ka ba? Huwag mo akong hawakan. Marumi ka. Presidente Lo, luluhod ako at hihingi ng tawad. Mahabag kayo. Patawarin ng Zai Corporation. Ang angkan niyong Xi, nagsasabi ng pantay na trato. Presidente Lo, si Zai Tian ang may gawa nito. Maging mapagpatawad po kayo. Tumahimik ka na lang. Kitang-kita sa CCTV na, ikaw ang sumabit sa waiter. Akala mo ba ang pamilya Lu? Presidente Lo, ang partnership natin, wala kaming kikitain. Nakikiusap ako. Bigyan ng Wang Corporation pagkakataong magbago. Tagapangulo Wang, iniinsulto mo ba ako? O ang pamilyang Lu? Hindi po. Tanggang tanga ang anak ko. Nagmamakaawa ako. Pakinggan niyo ang kahinaan ng matanda. Tama na. Palabasin sila. Hindi ko natitiisin ang presensya nila. Mga gwardya, palayasin niyo agad. Ayaw kong makita silang makatapak dito muli. Linisin ang lugar ngayon din. Lu Chen, anong kayabangan to? Sandal ka lang sa poder ng pamilya mo para hamakin ako. Kahit mamatay ako, di kita pakakawalan. Mamatay ka. Wala kang karapatang gamulo dito. Mga gwardya, alisin nyo to sa paningin ko. Mula ngayon, layuan nyo ang mga ari-arian ng korporasyong Lu. Lolo. Chen, dinala ng lolo mo. Ang iniwan ng nanay mo para sa'yo. Matandang Lo. Ako si Zai Zhengguo mula sa pamilyang Zai. Isipin mo ang ating nakaraan. Sa pagdenegosyo, ang mga Zai. Lumuhad dati ang tatay mo sa harap ko, na mamaalamos ng puhunan. Hindi ko siya pinansin. Chen, paano aaksyonan ng mga taong to? Wang Pharmaceuticals, mga iligal na pamamaraan. Sundin ang legal na proseso. Para sa mga Xi, padaanin natin sa lakas ng kumpletong blacklist. Hindi nyo to pwedeng gawin. Nasa Germany ang kapatid ko. Yang kapatid mo. Hindi mo alam, no? Nagpaplastikan lang sa abroad, nagpapalit ng pabor sa mga bar para sa mga akademikong benepisyo. Itong mga screenshot ng email, ipapadala ko ba sa media? Imposible yan. Samahan nyo sila, ilabas ang mga instruksyon na, to ngayon din. Hoy. Teka lang. Lu Chen. Ginoong Lu.
Naghintay na kami ng matagal. Xiao Chen, ikaw naman ang magsalita. Natatapos na rin. Ipagdiwang natin ang birthday ni Xiao Chen. Tara na, tara na. Ngayon, samahan nating tanggapin ang Pangulo ng Pharma Group na si Lu Chen para sa kanyang panimulang talumpati. Isang karangalan ang maging host sa inyo sa summit na ito. Ngayong araw na ito, hindi lamang upang ipakita ang aming bagong likhang gene therapy na iniksyon, inaanyayahan ko rin ang marami pang partner na sumama sa pag-unlad ng biopharmaceutical na industriya at pagpapalawak ng epekto nito sa buong mundo. Gagapiin natin ang cancer at genetic na sakit. Ito ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay. Nakakatiyak ako na ang biopharmaceutical industry ay makakamit ng mas malaking tagumpay. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-invest ako ng $20 milyon bilang puhunan para sa proyekto, suporta sa produksyon at T&N ng gamot. Ito rin ay regalo para sa ika-negatibo 26 kaarawan ng kapatid ko. Maligayang kaarawan. $10 milyon na pamumuhunan para sa kapatid bilang kaarawan niyang regalo. Kay gandang mga handog. Ang hiyas na dragon na Jade, mula sa iyong mga magulang, Jade Longpei, ay ipinagkakatiwala ngayon sa iyo. Pagtaguyurin ng pamana ng pamilya. Ipagtanggol ang kapakanan ng tao. Salamat, Lolo. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Xiao Chen, maligayang kaarawan. Salamat, Lolo. Salamat sa inyo, mga kapatid. Tatay, nanay, pangako kong tutuparin ang inyong mga inaasa. Gagawin kong abot kaya at mabisang gamot ang mapupuntahan ng lahat. Si Xiao Chen. Ito ang mga financial report ng Tianchen Pharma sa nakaraang 3 buwan. Ang kumpanyang itinatag mo para kay Zai Tian ay matagumpay na nagsimula sa stock market. At siya nga pala, kuya, wala nang natitira sa Zai Group. Bangkarote na sila. Ang pandarayang akademiko ni Zai Tian ay lubusan ng nahayag. Siya na ngayon ang pinagtatawanan sa buong industriya ng biopharma. Wala na si Chen sa buhay ko. Wala akong pakialam sa kanyang kapalaran. Chen, sobra ka nang nagpagod. Magpahinga ka muna. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi pa sapat. Nais kong ang Tianchen Pharma ay tunay na maglingkod sa taong bayan, makatulong sa buong sangkatauhan. Masasayahan sana ang ina mo kung makikita niya ito. May bagong plano si Lolo para sa'yo. Paglawak ng pharma sa Timog Silangang Asya. Kailangan mo ng tulong ni Lolo? Salamat na lang, Lolo. Ako na ang bahala sa negosasyon. Pero, pwede kaya manghiram ng puhunan? Tarantado ka. Sa sarili mong lolo ka hihiram. Kunin mo ang lahat ng kailangan mo.